Magandang hapon mga mahal na kapamilya, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa mga kasamahan natin dyan sa ibang bansa, no? Naglalay po muli si Kapernan. Handagan tayo ng awit ni Kuya nawit na pamantayan o huwaran.
Talaga naman, huwaran ng kailangan. Sabi nga ron para makamtan yung biyaya, no? Huwaran. Oh. Kasama po yan doon sa 7 pamantayan bilang isang taong huwaran, yung kanyang inawit, no? Kaya nawa, patuloy lang tayo sa pagganap. Lalo na yung mga kasamahan ko dyan sa parteng Palawan, no? Napakasarap gawin. Tayo ay tumutupad sa ating mga tungkulin bilang miyembro tayo ng tinatawag na God Divine Government, no? Ngayon, pag-aaralan po natin ay ang tungkol sa puno. Kailangan po nating makunya kasi ang 7 pamantayan po, mga mahal na kapamilya, kababayan, no? May kasama po yung hiwaga at meron din pong puno. Kasama po yan doon sa aming ginagawa. At ito ay matutuklasan nyo rin po kung gaano kalalim itong gawain ito, no? Ang puno po ay ito ay malinaw na kailangan po ng lahat ng mga leader at kasama na rin siyempre ang ating pamahalaan. Hindi sinasamba pero pinagbabasehan lalo na po ng pamantayan. Ang leksyon po ngayon ay tungkol po ito sa puno, no? Puno, pamantayan ng isang mga siwa para sa God Divine Government at sa mga leader ng bawat chapter. Yun po yun. May mga puno. Puno ang tawag, no? Kahit sa pamahalaan natin, ito ang dapat nilang i-apply. Ang puno ay hindi sinasamba, ang Diyos lang. Yan po yung amen. Hindi po kami nasamba sa puno, bagkus sa Diyos lang. Ang Panginoon Diyos lang. Pero kung bakit siya ay meron yan, ay kailangan po yan dahil yan ay nakalagay sa banal na kasulatan. Makikita po yan sa Exodo 23. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ano ang sabi po bilang puno na ating pinag-aaralan? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa harap niya, no? Maliban sa Kanya. Ito po ay binabasehan lang namin doon sa pagganap sa ating tungkulin. Ang puno kasi ay simbolo lang ng, kumbaga, simbolo lang at paalala lang. Ang sinasamba natin ay ang may-ari ng puno, ang Panginoon Diyos. Yan po ang sinasamba. Ang puno ay may ugat, matatag sa salita. Ganun po kasi ang dapat ng mga ngasiwa sa God Divine Government. Ang puno ay may ugat, matatag sa salita. Ibig sabihin, may pananindigan ang bawat mga ngasiwa sa gawain ito. Makikita po yan sa Jeremias 17:8. Sapagkat siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng batis. Ganyan po ang mangyayari sa mga leader ng God Divine Government, no? Sabi, may ugat, matatag sa salita. Pinatunayan naman ng banal na kasulatan sa Jeremias 17:8, sapagkat siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng batis. Ganyan po tayo dapat manindigan sa lahat po ng leader na gumaganap sa God Divine Government. Ano ang kilos ng leader na dapat nilang gawin? Dapat nakaugat sa Biblia, hindi ho sa marcha. Biblia ang sinasabi, mga puno, ano? Yung mga leader natin sa its word, dapat nakaugat sa Biblia. Kaya huwag tayo mangarap na tayo hawak ng baril. Araw-araw nagbabasa at nananalangin. Kung walang ugat, madaling matumba sa problema. Siguro, kung dadaan sa inyo mga pagsubok na dumaraan sa guro, ay baka hindi nyo kaya, no? Sa dami ng pagsubok na dumaraan. Sa mga ilang leader na nagtataguyod ng God Divine Government at hindi ka nakaugat sa banal na kasulatan at hindi ka araw-araw nagbabasa at nananalangin,
kung walang ugat, madaling matumba sa problema. Asa na po yung ating mga kasamahan, gayong walang ugat ng banal na kasulatan, no? Ayun pala, batiin ko lang si Kuya Erning Medina. Siya po yung umawit kanina. Si Kuyang Erning Tuble, no? O ganun din kay Kuya Rick. Sana share natin yung mga ginagawa natin. Ito po, ang puno ay may puno, may paninindigan. Ganyan po, kaya nga ho kailangan natin ng isang puno na huwaran. Doon natin titignan kung tayo ba'y kaya at mayroon tayong sariling paninindigan. Kung tayo ay may paninindigan ba talaga, baka mamaya nabuli ka lang dyan, hindi ka na umatras ka na bilang puno. Huh? Makikita po yan sa Mateo 7:17. Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Uy, kailangan pala. Kung tayo ay maging puno, ay kailangan mabuting punong kahoy para naman magbunga tayo ng mabuti. O, naalala ko tuloy yung ayaw na puno ng lolo, ng ating guro. Ang ayaw niyang puno ay yung balimbing, no? Bakit to? Maraming muka. Ayaw na ayaw po niya ng puno na yan. Kaya nga po dito, ang sabi ng banal na kasulatan sa Mateo 7:17, ang sabi niya, gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Kaya kailangan mabuti yung punong kahoy, no? Ano ang tamang kilos ng isang leader? Matuwid, hindi pa bago-bago, hindi pabor-pabor. Ang puno, hindi yumuyuko sa mali, nakatayo kahit may bagyo. Yan po, mabuting puno, no? Hindi siya yumuyuko sa mali. Nananatili siyang nakatayo kahit may bagyo. Yan po ang katotohanan, no? Ang puno ay may dahon, nagpapalamig sa ibang tao. O, yung paliwanag naman nila rin sa dahon ay mamamayan, no? Maraming paliwanag po tungkol sa puno. Kinukumpara sa mamamayan, pwede rin. Pero ang puno ay may dahon na nagpapalamig sa ibang tao. Saan makikita? Kasi tayo po, si Kapernaum, puro banal na kasulatan hinahango, hindi yung kwento. Bakit po? Pag puro tayo kwento, balang mangyayari. Kaya tingnan natin sa Ezekiel 47:12. At sa tabi ng ilog ay tutubo sa magkabilang pangpang ang lahat ng punong kahoy na ukol sa pagkain. Yan po ang ibig sabihin niya, mga pamilya. Para sa ganon, makapagpalamig sa ibang tao. Nakuha niyo po. Sa tabi ng ilog, tutubo sa magkabilang pangpang ang lahat ng punong kahoy na ukol sa pagkain. Ano ang kilos ng leader na dapat gawin? Magbigay ng kapahingahan, hindi mananakit ng damdamin. Yun po pala ang dapat. Ang tao lalapit kasi nakakagaan, hindi nakakabigat. Yan po ang ibig sabihin niya. Magbigay ng kapahingahan. Kaya ho nakakapagpalamig. Yun ang ibig sabihin ng talata kanina. Nakakapalamig ng tao. Ang puno ay may bunga, may resulta ang gawa. O mga puno, mga leader nating kasamahan, may resulta na po ba kayo? Kailangan ang puno ay may bunga, may resulta. Alam niyo po, kwento ko lang ng konti. Mula nung ako ay nagbabasa ng banal na kasulatan. Isang Bishop Summit po, diyan sa parteng Bulacan. Narinig niya yung pamantayan bilang isang taong huwaran. Ang dami na pong pastor ang nakakaalam. Ngayon, bukas yata o mamayang gabi, meron po silang live sa international radio broadcast po yan para sa mga OFW. Ang tatalakayin nila ay ang pamantayan bilang isang taong huwaran. Sipin niyo po yan. Isang Kapernaum. Pinakikinggan nila dahil ang sinasabi ay hango sa banal na kasulatan. Hindi po kwento. Nagkukwento ka lang, ako ang puno, nakatayo ako, ito ang puno, ako'y ganito. Hindi ho. Pagka puro ako kayo, sa dyablo yon. Kailangan bumase tayo sa banal na kasulatan. Ngayon, tuloy natin. Yung number 5, ang puno ay may bunga, may resulta ang gawa. Saan makikita yan? Sa Juan 15:5. May resulta ang gawa.
Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Mga mahal na kapamilya, kapatid, mga kapit pamilya. Ang sabi, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ay ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Ngayon, bilang magandang puno, ang kailangan nating maging bunga ay hango sa banal na kasulatan. Kaya nga po nahikayat yung mga pastor at bishop. Bakit to? Ay maganda itinuturo dito. No? Ano ang tamang kilos ng leader? Sa talatang binanggit, hindi puro salita, may pagbabago sa chapter, may pagkakaisa, makikita ang bunga, pag-ibig, kapayapaan, paglago. Isipin yung dapat na kilos ng leader yan. Ang sabi, hindi puro salita. May pagbabago sa chapter. Ano ba nabago sa chapter? Nawala pa nga no? May pagkakaisa. Makikita ang bunga. May pag-ibig, kapayapaan at paglago. Yan po ang kailangan natin doon sa talatang binanggit. Ang puno ay hindi nag-iisa. May mga sanga. Yan po yung number 6. Ang puno ay hindi nag-iisa. May mga sanga. No? Yung iba nagpapaliwanag dyan. Hindi hango sa banal na kasulatan. Saan natin makikita? Sa Ecclesiastes po, 4:9. Dalawa ay maigi kaysa isa. Kaya maigi magkaroon ng sanga. Bakit to? Dalawa maigi kaysa isa. Dalawa lang ang binabanggit yan. No? So, ibig sabihin, napakaganda nung may kasama. Ano ang tamang kilos ng leader? Marunong magtiwala, magdedelega, magpapalago ng ibang leader. Kailangan po yan. Marunong magtiwala, pinaka-importante sa lahat. Huwag yung puro tayo duda ng mga leader. Pag dududahan mo yung asa ibaba mo, o yung mas mababa sa iyo, hindi po. Kailangan, marunong ka magtiwala. Marunong ka magdedelega. O, magpapalago ng ibang leader. No? Kasama po riyan ang 7 queen. Mga gwardiya, mga chapter, head. Ibig sabihin, yung mga puno sa bawat chapter at mga sanga yan. Yan po ang mga sanga. Kasama po ang queen. Yan po sa sinasabing mga puno. No? Baka akala nila walang trabaho ang queen. Meron po. Buod para sa pamahalaan naman natin at sa lahat ng leader. Ang isang mga siwa sa God Divine Government ay dapat tulad ng puno. Number 1, nakaugat sa Diyos. Number 2, matatag sa paninindigan. Number 3, nagpapalamig sa bayan. Number 4, namumunga ng kabutihan. At number 5, pagpapalago ng iba. Yan po ang dapat nating gawin. Sa Kawikaan 11:30, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. Yan po ang bunga na dapat nating kailangan. Ang sabi, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. No? Napakahalaga po niya, mga kamahal na kapamilya. Yan ang pinakang maganda sa lahat. Yeah. Kaya po lagi tayong mananalangin, mga mahal na kapamilya, lalo na sa mga nanonood. No? Yan po ang gawain ng isang puno. Kaya ang sabi nga, sa ating panalangin, dapat na sabihin natin sa Panginoon Diyos, gawin niyo po kaming mga punong nakatanim sa tabi ng batis. Para sa inyo, para sa bayan, para sa God Divine Government. Yan lang. Konting hiling lang. Malaking bagay po yun. Alam niyo po na kung bakit kasi ang puno na mensahe kakailanganin niya ng bayan ngayon. Ang mga leader natin sa chapter at sa pamahalaan, kailangan ng pamantayan. Doon po kasi ang punto niyan. Ang puno, kasama po yan ng pamantayan bilang isang taong huwaran. Hindi po yung kwento. Makikita po yan sa Isaiah 61:3. Upang sila'y tawaging mga punong kahoy ng katwiran na itinanim ng Panginoon upang siya ay maluwalhati.
O, kita nyo, nasa banal na kasulatan. Kaya ho matindi ho yung gawain natin, mga mahal na kapamilya. Naiibang klase ang tinatawag na puno, no? Ibang parang sa isang leader, sumisimbolo yan sa isang puno, ang leader. Bakit po? Nakasintibay ng puno, umulan man o bumagyo, nananatili siyang nakatayo. Kaya importante po yan. Doon nga po sa Isaiah 61:3, yung binasa ko kanina, hindi siya basta natutumba. Upang sila ay kay tawagin mga punong kahoy ng kaluwalhatian na itinanim ng Panginoon upang siya ay maluwalhatian. O, sa kaluwalhatian. Kasi ang tao, pagod na po yan sa politika. Gusto na nila ng leader na tulad ng puno. Totoo po yan. Gaya ngayon, puro kalamidad. Baha. Saan tayo kukuha ng mga biyaya? Kung ang mga leader natin hindi katulad ng puno. Di po ba, mga kapamilya? Kaya po, lagi nating ipanalangin ang gawain ito. Tingnan niyo po yung pagiging puno. Kung titingnan po natin yung aking kwento, kung paano ako naging puno at naging tagapagsalita. Hindi ko ginusto, pero ibinigay ng Diyos sa Ama sa akin. Kaya ako tinanggap ng buong puso. Ang tungkulin po ng tagapagsalita ng guro. Ayoko ito Pero hindi pwede. Hindi ko mang ginusto, pero ibinigay ng Diyos sa akin. Sa tagal na ho ng gawaing ito, wala pa namang nakagawa ng pinagbigyan ng gawaing ito. Kaya tinanggap ko kasi bigay ng Panginoon Diyos yan Saan po makikita? Baka akala nyo naman nagmamayabang ako rito. Hindi po ako ito. Ito po ay pinadadaloy lang po ito ng Panginoon Diyos. Sa Jeremias 1:5, bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala na kita. O nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinabanal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Nasa banal na kasulatan po Hindi naman akin. Baka sabihin nyo, ako'y nagkukwento ng para sa akin. Hindi po. Nakasulat sa Jeremias. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. Na makatuwid po. Ang gawaing ito na pagiging tagapagsalita. Dati na sa gawain ng Panginoon Diyos. At bago kayo lumabas sa bahay bata, pinabanal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Yan nyo, kumakalat po yan. Isipin nyo po, yung mga salita ng pamantayan bilang isang taong huwaran. Naka-live po yan sa, hindi pa lang ibinigay sa akin yung channel nila. No? Sa radio. International radio. Pagka ako, baka kayo mabuhay, mag-live din po ako tungkol sa mga kabanalan. Si Sir Edmar Estabilio, yun, binabati ko pala. Magandang hapon, Sir Edmar. Kailan lang, nag-uusap kami. Kasi bakit po, ang totoo niyan, yung binasa ko niyan, sa Jeremias na yan, hindi ko gusto talaga. Kasi, ang totoo, hindi tayo nagyayabang. Kasi sa 2 Korinto 3:5, hindi na kami sapat sa aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Yung ginagawa po ngayon ni Kapernaum, hindi naman akin to Ito ay para sa pagsagip sa kahirapan ng bansa. At higit sa lahat, siyempre, pagka tayo nagbago, biyaya po yan. Kaya po ako rito, hindi ako nagyayabang. Dahil ewan ko kung bakit gano'n. Sa akin pinadaan yung mga salitang ito. Ang sabi nga, yung mga talatang yan, sa 2 Korinto, hindi na kami kasapat sa aming sarili, kundi sa aming kasapatan ay mula sa Diyos. Tingnan niyo po si Ka Erning, yung kumaawit ng pamantayan, umaawit ng tinatawag na ang kumawit kanina ng huwaran. May sariling version po niya yun. Sariling isip niya yun. Talagang umiiyak siya pag ginagawa niya yan, ang mga banal na awitin na yan. Kaya nga sabi ko sa kanya, ayusin pa niya. Sabi ko, Kuya Erning, alisin mo yung tilaok ng manok. No? Awit uli ng bago doon sa pamantayan.
Kaya nga po yun, balikan ko lang yung sinabi rito, hindi na kami kasapat sa aming sarili. Kundi, ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Sinabi ko yung totoo, ang Diyos ang nagbigay, hindi po ako. Pinili ako ng Diyos sa pagsunod kasi. Bakit? Sinusunod ko yung pamantayan bilang isang taong huwaran. Bagamat marami tayong kasalanan ng mga nauna, nung makilala ko ang pamantayan bilang isang taong huwaran at yung kataas-taasang batas ng Diyos, ay nagbago. Sayang nga lang, yung mga kasama ko, nalis na landas, no? Pero okay lang, kasi sabi nga, hindi naman lahat ay pinili. Dahil dito, ang kailangan dito ay piliin muna ang pagsunod, hindi yung pagsubay. Bakit to? Sa Exodo po yan, 4Gs. 4Gs 12. Si Moses din, sabi, hindi ako mahusay magsalita. Pero ano nangyari kay Moses? Pero ang sabi ng Diyos, ako ang sasayo at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Abay, si Kapernaum po, hindi naman nakatapos ng high school. Aminado ako dyan. Kaya nga sabi ng iba, saan ka ba nag-aaral? Hindi po. Dahil ang sabi rito, sa Exodo, katulad ni Moises, hindi ko ka mahusay magsalita. Pero ang sabi naman ng Diyos, ako ang sasayo at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Mga mahal na kapamilya, kung kaya po ng kapatid niyo, ni Kapernaum, kaya po rin niyo ito ngayon. Magagawa niyo yan. Oo. Kaya ang tanong nga nito sa atin, sa tao, ay patunay, saan ka nag-aral ng banal na kasulatan? Maraming tao nagtatanong sa akin yan. Mga kaibigan ko dati. Mga dating pastor, bishop. Meron pa tayong kasamahan, yung inventor na Wonderloop, si Ricardo Ponsalan. O yung may-ari ng Gayem Enterprises. Abay, nagtatanong, sabi niya, Brad, saan ka ba nag-aral? Dati, pabugoy-bugoy lang, nagdadrive ka lang sa akin. Saan ka nag-aral ng banal na kasulatan? Yan po yung patunay na si Kapernaum, hindi ho basta yung ibinigay ng Panginoon Diyos. Kasi kung tinatanong ako, ang sagot ko lang po ay sa paanan ng Panginoon. Doon po ako nag-aral. Saan po makikita? Tingnan nyo, alam po kung saan makikita. Lucas 10:39. Hindi sa eskwelahan, sa panalangin, sa pagsunod, sa pagluha. Doon po tayo nag-aral. Nakita ng Panginoon Diyos yung ating kababaan loob. Abay, sa pagsunod tayo, pinagkaloob niya sa atin yan. Kaya tayo hindi nag-aral, kundi sa Panginoon Diyos lang. Paanan ng Panginoon. Doon tayo nag-aral. Dahil ang sabi nga sa Lucas, hindi sa eskwelahan, sa panalangin. O kaya nga po hindi nawawala sa atin yung panalangin. Kung tayo nagsasalita sa ganito, lalo kung live. Sa pagsunod, sa pagluha. Dahil ang pagluha, hindi po yung karuwagan. Yan po ay tanda ng totoo ang ating puso. Kaya po ako ginamit kasi walang ako. Hindi ako eh. Ano yung ako? Yan po kay Diablo eh. Turo sa Diyos po ang sinasabi ko. Hindi ako ganito nung pamantayan. Ako dati lasinggero, ako babaero, ako kung ano. Huwag niyo pong gagamitin yung ako. Kasi yan sa Diablo po ang ako. Itinataas mo yung sarili mo eh. Dito ang itataas po natin ay ang Panginoon Diyos. Wala pong iba. Siya po may-ari ng lahat ng bagay sa mundo. Lahat na nilalang kanya eh. O di siyang itaas natin, hindi yung sarili natin. Kaya pag ganito ang ginawa natin, walang makakapigil sa gawa ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Hindi nila kayang pigilin yan. Kahit ng Diablo, hindi kayang pigilin ang aming ginagawa sa pamantayan bilang isang taong huwaran. Lalapat at lalapat po ang programang ito na God Divine Government. Bakit po? Sinusunod namin eh. Kaya walang makakapigil sa gawa ng Diyos. Dahil bakit? Sa paggamit po, wala kaming kasi-kasi. Walang ako-ako. Puro sa Diyos. Saan po makikita? Juan 15:16. Ako ang humirang sa inyo at inilagay ko kayo upang kayo'y magsiparoon at magsipagbunga. Nagbubunga po. Kaya nga sabi rito, pag umalis yung isa, ang kapalit 10. Pag umalis yung 10, ang kapalit 100. Nagaganap po yan. Ilang libo po ang tao ni Bishop Summit na kanilang isinusulong ang God Divine Government o ang kataas-taasang batas ng Diyos. Ganun ho siya kahiwaga. Napakahalaga po ng ginagawa natin dito. Bakit ho? Hindi po ito sa amin.
para sa taong bayan. Kailang kapag gaganap, kung andyan na ang biyaya, malabo po yan. Ganapin po natin ngayon ng tama. Marami ko po nakikita na mga sundalo ng Diyos, walang ginawa kung magmarcha. Meron pang mga inilalagay na mga building na sasabihin ganon, hindi po. Saan kayo kukuha ng pondo? Yan ang tanong. Saan kukuha ng pondo ang mga nagkalat na H-word na kung tawagin ay sundalo ng Diyos? Saan kukuha ng pondo yung ibang God o ibang divine government na sinasabi sa mga social media? Saan kukuha yung ARCOM? Saan kukuha yung mga maharlika? Wala pong pondo yan. Isa lang ang may hawak, ang God divine government. Kasi lahat hango sa banal na kasulatan. Meron pong patunay, mga mahal na kapamilya. Hindi po kwento, nakukuha sa banal na kasulatan. Hindi nga po rin ako makapaniwala diyan kung paano ibinigay sa akin ng Panginoon Diyos ito. Isipin nyo, bawat tanong nyo, isang tanong, isang sagot, sa banal na kasulatan. Bakit to? Yun ang totoo eh. Kaya nga ho yan, yung mga itinuturo namin na yan, ay talaga hong nararapat na pag-alaman ng mga tao. So yun, sa susunod pong live ko, ang tatalakayin ko po, ay bakit merong queen? Bakit may mga gwardiya? Yun, yung mga tungkulin nila. Ipakikita ko po sa inyo yan na lahat yan ay galing sa banal na kasulatan. Wala hong imbento, walang kwento. Lahat po na nangyayari at mga binabasa namin ay pawang galing sa banal na kasulatan. Kaya maraming salamat. Ayun, magandang hapon pala sa ating mahal na guro, no? Nasa kanyang safe house, nagpapagaling pa rin. Ganon din dyan sa mga kasamahan namin sa safe house. Sila Madam Jubina, si Maribel Calisna, kay Aisa Guteb. Ganon din kay dito kay Pandan, si Sir Supino, at siyempre si Arnel Lasanta, no? Siyempre, batiin na rin natin dito si Reynaldo Hinyoso. Kuya Ray, pagaling ka. Nalalapit na po yan. Matatapos po ito. Konting panalangin lang, konting tiyaga. Huwag niyo intindihin kung kakaunti lang yan. Dahil bakit? Alam ko naman kaunti lang. Hindi ko alam kung bakit ganun ang bawat chapter, no? Ilan-ilan lang po ang nanonood sa chapter. Ayaw yata nila ng salita ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, huwag niyong tingnan si Kapernan. Ang tingnan niyo po ay ang mga banal na kasulatan na naaayon sa gawain natin. Kaya sana, pakishare niyo ito. Nakasave po yan sa aking YouTube channel, yung God Divine Government, no? Lahat po ng mga sinasabi ko ay andoon. Kaya napakahusay na tayo ay magkaisa sa gawain ito. Huwag po natin gamitin marcha-marcha, no? Huwag natin gamitin yan, mag-uniforme. Nakakita, napanood ko pa ng isang araw, pabilang-bilang, 1, 2, nako, alanganin po tayo dyan, no? Huwag po natin sasabihin yung mga ganon, dahil hindi kayo sundalo ng tao, sundalo kayo ng Diyos. Magandang hapon din sa iyo, Kaluisito Galang. Si Kaluisito Galang, masipag din magbigay ng mga mensahe na galing sa kapatiran, no? Pero ito pong atin kasi, naiiba. Kati kay Ate Viola Cuevas, magandang hapon po sa iyo. Iba po kasi itong aming ginagawa. Ito po ay talagang inihahanay namin ng maayos para po sa ganon ay maintindihan ang sambayan ng Pilipino. Na wala hong ibang lunas, kundi ang pagbabago. Hindi po pang kalahatan ng pagbabago. Yung mga gaganap lang. Gaya nga po niya, si Bishop Summit. Pag napunta po ako ng Bulacan, maaari maglagay tayo ng chapter dyan, lagay ng tarpaulin ng pamantayan. At nang sa ganon, ang mga tao ay magkaroon naman sila ng pag-asa. Kasi kung ito hindi nyo pag-aralan at inilagay, dumating ang pondo, ay paano nyo patatakbuhin yung pondo na yan? Pag hindi napunta ng maleta yan, ewan ko na lang kung hindi kayo nag-aral bilang isang taong huwaran. Sa maleta po mapupunta yan. Yung sinasabi yung flood control, ay palagay ko, tuloy-tuloy na ang bahan yan. Kaya kailangan po mag-aral tayo ng pamantayan bilang isang taong huwaran, para po makamit naman natin yung tagumpay ng sambayan ng Pilipino. Wala pong ibang lunas. Ito lang. Kahit sabihin nyo na magtayo pa kayo ng ibang organisasyon, foundation, etc. Wala pong pondo eh. Dito, mapapatunayan namin lahat na kayang gawin at kayang mangyari. Ang hamon lang po rito ay ang pagbabago. Lalo na po yung gaganap ng mga chapter. No, wala naman iba dyan.
Kaya konting tiyaga sa pagganap. Sabi ko nga sa inyo, balik-balikan nyo yung mga isinave ko sa YouTube channel. Maraming talata po kayo maririnig dyan. Lahat po ng mga tanong at sagot, andyan na. Sabi ko nga, ewan ko, ang Panginoon Diyos talaga makapangyarihan sa lahat. Tingnan nyo po no isang araw, Sabado. Nag-live po ako niyan. Pagkayari ng live ko nung umaga, inatake po ako ng sakit sa ulo, hilo, parang high blood, 212 over 112. Pero nung after ng pananghalian, pagbangon ko, nanalangin ako ng husto sa Panginoon Diyos, time team na panalangin na makakapalakasin niyo ako at mayroon pa ako isang program. Bangon ko po, tuwid ang lakad. Dahil bakit? Ayaw ng dyablo na matuloy ang gawaing ito. Marami po rito sa ating mga kapamilya hindi makakomment dito ng personal sa live. Pero nagko-comment, tinatawagan yung mga nanood. Ano ang sabi? Hindi totoo. Kung hindi ito totoo, may basehan ako sa banal na kasulatan. Yung mga nagsasabing hindi totoo, may base lang yan ang salita mo. Ano ang sabi nung tagapagturo? Kung hinahadlangan, gawa ng dyablo, ayaw matuloy. Ayaw nila. Totoo po yan. Ayaw nilang guminhawa ang tao at magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya ano nangyayari ngayon? Away-away sa pamahalaan natin. Kaya po, tuloy lang. O yun, minabati ko rin yung aking anak nanonood, si Fernand Lagamia. No? At medyo tapusin na po natin yung live. At sa susunod uli, tulong-tulungan natin, pakishare po natin. At ito po, isasave na naman natin ito sa ating YouTube channel para hindi po nabubura. Kasi pag sa Facebook, isang buwan lang, burado eh. Kaya doon ko po isinisave. No? At darating po ang time, magla-live din po ako sa iba't ibang mga istasyon. No? Magandang hapon pong muli. Mabuhay po ang God Divine Government. Mag-pray lang po ako sandali. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Tunay po na napakabuti niyo, Ama, sa amin. Panginoon Diyos, tulungan niyo po na maganap na ang gawaing ito. Malapat po ang programa, alang-alang po sa iyong bayan. Panginoon Diyos, pagpalain niyo po ang aming guro, palakasin niyo ang kanyang katawan lupa. Pagalingin niyo na po siya para tuluyan niya kaming mapangunahan sa mga gawaing ito. Sumasampalataya ako, Panginoon Diyos, na ang dalangin ko'y nakararating sa inyo. Pinatawad niyo ring ganap ang aking mga kasalanan sa pangalan po ni Jesus, dakilang tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.